pag-agos ng taon, saksing kasaysayan, bawat hibla sa panahon ng iyong pagmamahal. Sa gitna man ng laksa-laksang pagkukulang, pagpapalang dulot mo ay di mabilang. Kailan pa man kalinga mo'y alay sa katawang nanlalamig, balabal kang taglay. Kung magkamali pag-ibig mong panghahawakan ko, balutin ng muli sa init ng kalinga mo. Good morning everyone, and welcome to our Kalinga at Katotohanan. Yun. At napakaganda ng umaga. Alam kong iba sa atin pagod, no? Sa mga event kahapon sa ating holiday. Importante doon tayo iningatan ng Panginoon. Tayo po ay manalangin at tunay nga ang pagpapala ng Panginoon ay ating hingin. Lagi nating tandaan na ang ating buhay ay nakasalalay sa ating Diyos. Maraming salamat po, O Diyos, sa pagkakataong binigyan nyo kami ng panibagong buhay at kalakasan. Kami ay protektado ng inyong mga kamay at kami humihinga. Salamat, Panginoon, maging sa proteksyon ninyo sa gabing magdamag, na kami ay iningatan at tunay nga na protektahan sa magdamag sa anumang bagay na pwedeng mangyari sa amin, at ang inyong mapagpalang kamay tunay nga, O Diyos, nagbibigay ng kalakasan sa aming katawan. Pagpalain niyo po kami maging sa pag-aaral ng inyong salita. Bigkaloob niyo po sa amin ang inyong karunungan upang may tanim sa puso't isipan namin ang inyong mga salita at magamit ito sa paglago at sa pagiging matalas ang pakiramdam sa mga bagay na nangyari sa aming buhay, at malaman namin to discern yung mga katotohanan na dumarating sa amin. Pagpalain nyo kami at ang bawat isa, lalo na sa pagtatrabaho ngayong buong araw to. Sa pangalan ni Jesus, Amen at Amen. Good morning. At tayo po ay magpapatuloy sa ating pinag-uusapan na kasinungalingan, pagsisinungaling, whatever form it is, past tense, present. So, the important thing is we know that lie from the very beginning was from Satan, because he is the father of all lies. Kaya nga, sa ating mga Kristiyano, hindi dapat talaga na tayo ay, sabi nga, bumibigay sa pagsisinungaling. White lie, kahit anong klaseng lie. Ang lie po, walang, sabi nga, category. Sabi lang natin yun na white lies, yung brown lies, kanin lang. No, yellow rice. Tandaan natin, ang pagsisinungaling is always not against anyone, but it always fall against God. Remember, sin is against God. Kaya nga pag ikaw ay nagsinungaling, dahil may gusto kang gawin, or gusto mong ipahamak ang iba, or gusto mong siraan ng iba, tandaan mo lagi, ang pagsisinungaling mo, you are not committing, sabi nga, victory over other person, but rather you are committing sin against God. Kaya dapat lagi natin tandaan. Kaya nga may mga kasabihan ng mga Pilipino, diba? Pagsasabi ng tapat ay pagsasama ng maluwang. It is true that you need to tell the truth no matter what will happen, because God is God of all truth. If you proclaim you are in Christ, or you receive the Lord Jesus Christ, you have the Holy Spirit within you, then I'm pretty sure yung pagsisinungaling ay hindi mo magagawa. No, siguro dahil sabihin mong tao lang tayo, no, hindi pa rin reason. Always remember, your action has, sabi nga counterpart. May always reaction yun. Tandaan natin lagi,
tayo tinawag ng Diyos upang magbago. Tingnan natin ano ba yung mga bagay na dapat nating gawin. Since alam na natin ito ay galing kay Satan, bilang isang Kristiyano o naniniwala sa Diyos ay ano bang dapat nating tingnan. Ang sabi naman dyan sa Colossians chapter 3 verse 9, do not lie to each other, since you have taken off your old self with its practices. So napakaliwanag sinabi ni Pablo sa Colossians. Gaya ng sinabi niya sa 2 Corinthians 5:17, you are now a new creation. So in parallel to that, the new creation ka na, sabi diyan, do not lie to each other. Take note, this is saying that in the church of Colossians, sinabi niya dun sa brethrens na huwag kayong magsinungaling sa bawat isa. Dahil, sabi niya dyan, wala na yung dati yung pagkatao at kasama yung mga kinagawian o yung habit, practices, whatever you can call it, it will be the same. No? Bakit? Kasi nga, kung dati nga palamura ka, dapat ngayon hindi na. Kung dati may ka magsinungaling, dapat ngayon hindi na. Bakit? Kasi ito ang katunayan na ikaw ay pinananahanan ng banal na espiritu. The moment na ini-ignore mo ang mga warning na to or ipino-point out mo lagi sa ibang tao, tandaan mo kapatid, ang sabi ng Diyos, anumang ginawa mo sa kapwa mo ay ginawa mo sa akin. At sabi din ng Diyos ay ang paggawa ng masama ay may karampatang parusa mula sa Kanya. Kaya nga sabi niya, do not plan on making revenge. Give space for my wrath. Vengeance is mine, says the Lord. Napakaliwanag po. Kung susunod ka, hindi ka madidihado eh. Kaya nga, di baling masaktan ka na ng iba, gawan ka ng masama ng iba, okay lang yun. Do not retaliate, do not invent stories, hayaan mo lang. Tamo, the more kang umiikot, pinapatunayan ang sarili mong tama ka sa pagsisinungaling mo, madadagdagan ng kasinungalingan. At bilang isang Kristiyano, ito hindi tama. Tandaan nyo lagi, ang pagsisinungaling ay hindi galing sa Diyos. Kahit kailan, hindi pwedeng, kagaya na sinabi kahapon, hindi pwedeng mamuhay ang isang nasa kadaliman sa katotohanan dahil walang kasinungalingan na nagmumula sa katotohanan. Tandaan natin lagi, ang Diyos na pinaglilingkuran natin ay Diyos na tapat. Paano ba tayo nakakapagsinungaling, Pastor? The moment you agree or you invent story, both parties po, parehas kayo ng sisinungaling. Pag ikaw na nakikinig, nag-agree ka doon sa sinasabi niya, ikaw din po ay nagkakasala. Like kagabi, kung napanood niyo yung ating topic about crafty, pinaghahandaan natin kung sino ba si Satan. Dahan-dahan nating inire-reveal para maging cautious tayo. 'Di ba? Nandoon din si Adam, andoon si Eve, andoon yung serpent. 'Di ba? Tinanggap ni Adam yung prutas. So ano nangyari? Kung babasahin niyo tuloy-tuloy 'yon, pinarusahan silang lahat. Walang hindi. Kahit pa itinuro mo, kasi siya dahil sa kanya, kaya ako nakapagsinungaling. Kasi siya. Kasi halimbawa, lagi niyo naririnig sa isang tao, kasi siya. Ganyan eh. Naniwala ako. Sa totoo lang, ayaw mo lang aminin dahil minsan ang mga tao, sabi nga, over familiarity, overwhelmed, yung bang maraming naitulong sa'yo, or maaring sabi nga nakikinabang ka. Sa totoo lang, ito yung mga bagay na nakakapag takip ng katotohanan na mali ang ginagawa ng isang tao. Lalo na yung emotion, yung sinasabi nating self-pity. Ang self-pity po ay hindi kalooban ng Diyos. Kaya nga tinuturo ng Biblia, makipag-usap ka. Alam mong may mali siya sa iyo, dapat pakipag-usap ka. Alam mong nasaktan ka, bakit hindi mo kinausap? Alam mo palang may mali. At tinuturo sa Biblia in the book of Matthew, ang sinasabi doon, when you bring an offering at alam mong merong taong maring galit sa iyo or galit ka sa kanya, ibaba mo muna yung offering mo at
kausapin mo muna. Diba? Napakaliwanag. Bilang isang Kristiyano, gawin mo muna yung parte mo bago ka magturo ng bawat isa. Tandaan nyo, ang sabi dito ni Pablo, do not lie. Kasi po, pag hindi mo ginawa yun, ibig sabihin, katang-isip lamang yung galit na nararamdaman mo. Maaring mayroon kang problema sa ibang bagay, na pilit mo lang, kasi karamihan sa ating ganun, no? Yung mga nagmamagaling, sa totoo lang, ito po yung nakita kong kinalakihan sa church. Yung mga nagmamagaling nga sa loob ng church, yung feeling righteous sila, sa totoo lang, ang pamilya nila hindi maganda, magulo. Kaya dahil walang peace sa kanila, gusto niyang patunayan dito sa loob ng church na siya ay matino, na siya ay righteous, na ang pamilya niya ay okay, na ang pagsasama nila magsama ay okay. Sa totoo lang, kahit anong pagtatakip ninyo, lalabas at lalabas. Buti pang magpakatotoo, dahil ang sabi dito, huwag kayong magsinungaling sa bawat isa, dahil hindi na yan ang buhay ninyo. Napakaliwanag, since you have taken up your old self with its practices. Sabi mo, Kristiyano ka na. Di dapat marunong ka ng magpatawad, marunong ka ng umunawa. Dahil yun ang tinuturo ng Biblia. Ang sabi ng Biblia, love your neighbors as you love yourself. Diba? Mag-unawaan kayo, sabi ni Pablo. No? Give space, meron kayo understanding. Diba? Kaya nga ako, the responsibility, sinasabi ko lagi sa inyo, hanggang dyan lang po ako. Lahat ng Kristiyano hanggang doon lang. Huwag kayong over the backward kasi hindi kayo Diyos. Tandaan nyo lagi, ang tinuturo ng Biblia ay laging merong space sa kapangyarihan ng Diyos. Pag hindi nakinig sa inyo, di ba? Hanggang doon ka lang. Huwag mong pilitin yung tao. Kahit gawan ka pa ng masama o hindi. Kung totoo talagang ginawan ka ng masama, bilang isang Kristiyano, at may katotohanan to, di ba dapat kakausapin mo, i-rebuke mo. Pag hindi mo siya kinausap, ibig sabihin, wala itong katotohanan. Hindi mo natin pwedeng sabihin na pinagbibigyan ko siya, tapos galit na galit ka. So there's something wrong. Alam niyo po mga kapatid, maaaring dayain niyo lahat, pati ang inyong sarili, pero ang salita ng Diyos, hindi niyo pwedeng dayain. Kaya yung sinabi dito, huwag kayong magsinungaling in any form. When self-pity strikes you, that's the start that you creating lies. At yun namang mga taong pinagsasabihan mo, ang mga naniniwala lang dito ay yung mga mahilig din magsinungaling. Tingnan mo, sa bunga, makikita kung ano yung kanilang ginagawa. Tandaan mo lagi, pwede mong ipagkalat sa buong mundo ng intention mo ay maganda, pero naging resulta ay kapalpakan. Hindi pa rin to katanggap-tanggap sa atin ng Panginoon. Dahil ang tinitingnan, ang sabi ng Biblia, doon din sa Book of Matthew, ang sabi, by its fruit, you will know them. Kaya nga napakahalaga na tingnan natin yung mga salita ng Diyos at dahan-dahan natin itong ipamuhay. Hindi naman sinabi Diyos bigla. Tandaan mo, kaya mo ito napapamuhay dahil ang sabi sa Ephesians 1:13, you are sealed with the Holy Spirit. Kaya nga wala na dapat yung dati. Sinipa na ni Holy Spirit yung dati mong pagkatao eh. At sinelyuhan niya ang puso mo para wala nang makapasok. Bakit ngayon kapatid, ganyan ka? Kasi hindi ang Diyos ang nangunguna sa iyo, kundi ang sarili mo. If you only open your eyes and your heart, you will see the importance of life. Sa totoo lang, gusto mo mag-focus kay Lord, huwag ka na mag-imbento ng kasinungalingan. Focus on the life you have. This is what I really learned 3 years ago, nung ako ay nasa bed ng operation. Talagang pinakita ni Lord na pumili ka, kagustuhan mo o yung buhay na ibibigay ko sa iyo na kahit anong mangyari ay susunod ka. That's why I made my choice to follow my God. Na kahit anong mangyari, ayoko magsinungaling. No? I'm not saying I'm perfect, no. I'm just telling you the truth. Kaya po, masakit talagang katotohanan, lalo ang salita ng Diyos. Lalo kung may ginagawa kang kasinungalingan. Sa totoo lang, ang tinatamaan ng salita ng Diyos ay dalawa lang. Yung isa mahal niya, yung isa naman talagang pinapakita niya ang warning na may kaparusahan na darating sa kanya. Tandaan natin lagi,
ang salita ng Diyos ay makapangyarihan at ito ay galing sa Kanya dahil ito ay Diyos mismo. Diba? John 1:1, in the beginning there was a Word, and the Word was with God, and the Word was God. And everything, sabi nga sa Colossians, created by Him, and through Him, and for Him. Tandaan natin lagi na ang ating buhay ay nilikha ng Diyos may purpose. At tingnan mo ang mga kapaligiran mo, kapatid. Sasayangin mo ba ang buhay mo sa isang kasinungalingan? Tandaan mo, pandemic ngayon, ulobin ng Panginoon na hindi ka proteksyonan, pati ang pamilya mo, papaano na? Sasayangin mo ba ang buhay mo sa paniniwala sa isang kasinungalingan, samantalang pinagpapala ka na ng Diyos? Sasayangin mo ba ang pakikipagrelasyon mo sa kapwa mo dahil lang sa galit mo na hindi naman makatotohanan? Or maging sa pagkampi mo sa isang tao na wala namang katotohanan? Tandaan nyo lagi, ang pagtanggap ng katotohanan ay simple lang dahil ito ay pangunguna at conviction ng banal na Espiritu. So kung hindi nyo matanggap ang katotohanan, isa lang ibig sabihin nun, wala talaga kayong tinanggap na nagmumula sa Diyos. I'm just telling you straightforward. Because it is impossible for a person to hate someone so much and yet proclaim that she is or he is have a relationship with the Lord. Tandaan nyo lagi, hindi pwedeng manahan ang banal na Espiritu sa isang taong gumagawa ng masama. Hindi naman ako pumatay, Pastor. Yes, you did not commit any killings or violence, but deep in your thoughts, parehas din. Pati po yung paggamit ng mga social media na wala namang kabuluhan. You see, you are exposing yourself to the social media. Ikaw nagpapakita kung sino ka. Magpo-post ka ng God words, tapos mamaya may kaaway ka. Di ba hindi maganda? Yan ba ang Kristiyano? Yan bang may relasyon sa Panginoon? Saan to nagmula? Dahil sa isang kasinungalingan. Kaya po kung magpapadala kayo sa isang kasinungalingan, ay ang magiging resulta, kayo po ang kawawa, hindi yung taong nagsabi ng kasinungalingan sa inyo. Kagaya ni Eve kagabi sa ating pinag-usapan. Pinatunayan din niya kasing marunong siya. At because of curiosity, kasi ganun yun eh. Pag may narinig kang chismis, di ba? Kasinungalingan yan eh. Kahit pa totoo, ang tinuturo ng Biblia, pag wala ka doon, hindi mo narinig, hindi mo nakita, huwag kang makialam, do not stand for it. Ano ba? Kwento lang sa'yo. Wala kang karapatang magalit kahit kanino kasi ikwento lang sa'yo. Alam mo ba ang buong katotohanan? Kaya ka nga nagkakamali dahil you are judging other person according only to one side story. Kung gusto mo malaman ang katotohanan talaga, gusto mo makatulong, then do the right thing. Paano gagawin? Alamin mo ang kabuuan. Tanungin mo mismo yung sinisiraan ng tao. Kung gusto mo lang. Pero kung ang intention mo rin, kunwari lang din, hindi mo siya tatanungin. Ito po yung mga katotohanan na nangyayari sa atin. Na ang buhay natin, maraming nakukunwari lang. Kaya sabi dyan ni Pablo, do not lie to each other. Karamihan sa atin, pretending lang na concern sa inyo. Pero sa totoo lang, kumakampi lang yan sa inyo dahil may pangangailangan pa. The moment na mawala na yung pangangailangan na yon, magbabago rin po ang ugali ng tao. Tandaan natin lagi yan. And based on my experience, it always happen na pag wala na silang pangangailangan sa inyo, sila ay nagbabago at nakakalimutan na nila kung sino kayo. Tandaan nyo lagi, ang pagsisinungaling ay hindi galing sa ating Diyos. Ito ay galing sa ibang ama na nasa baba. Tandaan nyo po, bilang isang Kristiyano, ang sabi dyan, you have taken off your old self with its practices. Patunayan mo, Kristiyano ka. Huwag kang magsinungaling, huwag kang makinig ng mga kasinungalingan. Ang akala kasi natin yung pagsisinungaling lang, no, na pagsasalita, no. Maging yung pakikinig ng kasinungalingan, huwag mong practicein. Tanda mo lagi, kung ano yung ni-receive mo at inimbak mo sa puso mo, lalabas yan later.
magiging sinungaling ka na rin. At napakahalaga po na panindigan natin ang salita ng Diyos. Kaya sa umaga ito mga kapatid, ang kasinungalingan ay hindi pinamumuhay ng isang Kristiyano. Dahil inalis na ng Panginoon ang dati mong pagkatao, pati yung mga kinagawian. Kaya nga may bunga ang banal na espiritu ng love, joy, peace. Pag wala kang love, magulo talaga ang mundo mo. Hindi mo pwedeng sabihin na magandang relasyon mo, tapos magulo ang mundo mo, na may kaaway ka na wala namang kinalaman sa buhay mo, or may kaaway ka na hindi alam ng kaaway mo. Tandaan niyo po lagi, ang katotohanan ang siyang laging nananaig, at ang kasinungalingan ay sooner or later ipapakita ng Diyos yung kanyang wrath. Kaya ako sa inyo, bilang warning, bilang pakikinig sa salita ng Diyos, ay tanggapin yung katotohanan at may pagkakataon pa na magbagong buhay tayo. Muli, ito po si Pastor Romel, nagpapasalamat sa inyo. Huwag kayo magsinungaling para lang sa isang bagay, para lang sa isang tao, para lang sa isang sitwasyon. Tandaan nyo lagi, binago na kayo ng Diyos, lahat ng kinagawian ninyo ay tinanggal na niya. So pagpalain kayo ngayong araw na to, nawa ang Diyos ang manguna lagi sa buhay ninyo. God bless you and have a good day po sa ating lahat. Kung may unos mang dumating sa aking daraanan, di mangangamba dahil ikaw ay nariyan lang. Sa gitna man ng anino ng kamatayan, ang kapayapaan mo ang siyang sa pagdatal ng kailanman, habang panahon, sa kahapon at ngayon, maging sa